Hello mga kapatid sa Family of God. Amid this exhortation, today is Sunday, October 25, and nag-change na ang oras nato in advance. Mayroon akong bersikulo dito sa na i-share ngayon as exhortation. Mga taga-Episo 21. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari. Ang lahat ng paghahari. No? The authority, even the leadership, nasa kapangyarihan. So, we have to imagine na yung mga command, yung mga instruction ay nasa ilalim sa kapangyarihan. It is under the authorities, is authorized, no? Kaya sabi sa he give the authority. All power, all authority was given to him, to Jesus Christ. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari. Okay. So, we have to be submitted for this statement. No? Kailangan mo submit tayo. Kailangan alamin natin kung ano yun. Paghahari, kapamahalaan. No? Ang pamamahala is in Him. Kaya nga dito sa Episo, sa study natin sa Episo, mayroong mga kung basahin mo yung chapter na ito, yung expression na in Him, in Christ. Okay, mababasa natin yon. Pabalik na balik. Okay, sabi niya dito, kapamahalaan, kapangyarihan, okay, at pamunuan, leadership sa kalangitan. So, the heaven and the earth, no? So, nasa kanya. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi sa darating. Okay? Now, ang panahon natin ay mayroon tinatawag na past, present, and future. Pero dito makikita natin kung sa panahon ni Jesus Christ, parang isa na yung siya na yung dati, no? Anong sabi sa Hebrew? He is the same. Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, parang pinag-isa na yung time. Kung alamin natin ang Diyos ay out of time. Out of time, I mean, He is out of this world. Kumbaga, nag-exist siya. Parang isang radyo na hindi tayo sa radyo, hindi siya sa radyo. Siya yung sa labas sa radyo. Labas siya sa oras, labas siya sa panahon. Okay? Because He is God. Yan. Okay? So, verse 22, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Hesus Kristo ang lahat ng bagay. Saan? Sa paa, sa feet. So, pag sinasabi din sa feet, He is, these things was in, nasa baba. So, ang lahat ng bagay, ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng bagay at ginagawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ulitin ko mga kapatid kasi ito ay napaka-importante maintindihan natin.
ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo, head. So kung ginawa siya ng ulo, anong mayroon sa head? 'Di ba? Ang pag-iisip, 'di ba? Ang pag-iisip kung ano ang gagawin ng katawan, yan. He is in control. He initiated. So, ginawa siyang ulo. Yun ang ulo. Head, kumbaga. Kaya nga, napaka magandang teaching ito. At ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay. Ng lahat ng bagay. Where? Para sa iglesia. Wow, napakaganda. Ang iglesia, ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. So, ito yung importante. I have to shortcut sa mensahe. Ganito kasi yun. This is an exhortation. Kung maghahanap tayo ng fulfillment sa pagkatao natin, ito ay sinusulat ni Paul dito sa basahin natin yung study sa Efeso chapter 1. Ang kumpleto na layunin ng Diyos para sa tao. Dito makikita natin kasi ginawa si Kristo na maging ulo sa iglesia. So, to become part of the body of Christ, andin kung malalaman mo kung ano ka sa katawan, dito natin makukuha ang kumpleto fulfillment sa kaligayahan natin. That when we function kung ano tayo sa parte sa katawan. Kasi nakapano sa looban ko na nagbigay ng kasiyahan, no? Sabi niya dito, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay, it will complete all the things. So ito yung din ang iglesia ni Kristo, na ang ulo si Kristo, na katawan ang mga tao, tayo sa iglesia. Ito yung kumpleto na kaligayahan na layunin ng Ama dito sa atin. Napakaganda. Kasi unang-una, ano kasi yun? Dati pa, ang Diyos ay yung nahiwalay ang tao at saka dahil sa kasalanan, nahiwalay. So, ang Diyos nagawa pa rin ng pamaraan because of His mercy. Jadi, gumawa siya ng isang instruction sa tao na magawa kayo ng isang tabernacle, isang bahay na pwede ko titirhan para mayroon pa tayong kung ugnayan. So, yun ang mercy ni God. So, ever since, ang gusto ni God na magkaroon ng tahanan na gusto ng Diyos na manirahan kasama ang tao. Yun ang unang plano niya. Makikita natin yun sa Genesis, sa panahon ni Moses. Kaya nga, dumating sa punto na si Solomon built an house or the temple of God that makes God pleased, na naging masaya si God the Father. But now, in these days, sa New Testament, their perfect plan for a man na makita natin kay Jesus Christ na siya yung gumawa. Si Father God ang gumawa at ito yung gawa na mangyari ngayon, na dahil siya ang maging ulo sa iglesia, tayo ang katawan. Ito yung pinakakumplito na perfect will for His good pleasure. And I encourage yung mga kapatid, basahin ng maigi natin yung Ephesians 1. Ito yung pinag-studyhan natin ngayon. And this is only an exhortation.
10 minutes. Muntik na mag 10 minutes. So, ulitin ko uli. Kung gusto tayong magkaroon ng perfect, kumpleto, kung ano ang purpose sa atin ng Diyos, na kahit saan kapaman ngayon, no, we have to be a part of the body of Christ, which is the head, which is in Christ. Siya ang ang lahat ng kapamamahalaan, ang lahat ng authority na sa kanya. So dito we can be a part of his body. So ito yung pinakalayunin natin kasi ito din yung pinaka perfect na will of the Father. So yun lang mga kapatid. So continue tayo na we to become a part of his family para ma-fulfill natin yung kompleto sa sarili natin, maging malalaman natin kung saan tayo maging kompleto sa kaligayahan. Hahanapin natin kung saan tayo na parte ng katawan na nagpa-function ba tayo in the mind of Christ. So have a nice Sunday and hope to see you mga kapatid doon sa iglesia. Patuloy tayo na magsigasig, enthusiasm, or we have to be energetic. It is a response yung pag-fellowship natin, pagsusunod natin sa everyday life. It is our response na sa pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Yun ang pinaka maganda yan. So, I love you, and mga kapatid, let us pray. Dito tayo mamumuhay sa pagdarasal at saka it is interesting to see you mga kapatid na na-expect mga kapatid na namimiss ang isa-isa. Bakit natin namimiss ang isa-isa? Kasi pinag-pray mo siya. So kung hindi mo mamimiss yung mga kapatid natin, one of the reason because hindi natin pinag-pray. Bali? So that's why I'm always telling you mga kapatid na we have to pray each other para pagdating ng Sunday, mamimiss mo siya, makikita mo siya, we feel happy. Di ba? For God's purposes. And thank you. And God bless us all.